ipakulong mo yan! Kasuhan mo yan si Tuta Soto! Pangarap ni Hontiveros ay maglalaho na. Punta yan, taas kasi ng pangarap eh. Gusto maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Paano na po ito? Maglalaho na po ito na parang bula dahil nilaglag na po si Veros ng tropang Pinklawan ni Leni Robredo. Aray ko, iyak. Wala talaga, di ba sinabi ko sa inyo? Ayaw ng mga Pinklawan kay Hontiveros, kaya ang resulta, nga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Siyempre, meron pang isang ambisyoso, no? Mataas din ang pangarap nito. Gusto rin ito maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya atat na atat ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya ngayon sasampahan po siya ni Atty. Ferdinand Topacio itong si Tuta Soto ng indirect contempt. Ito ay may kaugnayan sa pag-question ni Tuta Soto sa desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Yung unang impeachment na diniklarang unconstitutional. Aray ko, Tuta Soto! Dapat lang sampahan po yan. Kasuhan po yan eh. Kasi nagkakalat ng lagim eh. At pakinggan rin po natin, kawawa naman po itong si Senador Marcolita. Pinagpiestahan sa social media, mainstream media. Putsang ina, no? Na-splice yung video niya at ngayon pinapalabas na di umano'y ipamimigay. Isusuko ni Senador Marcolita ang Kalayaan Group of Islands. Ang problema nga po kasi nga na-splice yung video eh. Nga nilinaw po ngayon ni Attorney Rodante Marcolita, attorney man yan. Pakinggan po natin yung kanyang paliwanag kasi nga pinutakti po ito. Magandang gabi po, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Paki-subscribe. Saka. Okay, unahin po muna natin itong si paglaglag, no? Paglaglag kay Hontiveros ng tropang Pinklawan. Kasi 2 taon na lang, wala nang 2 taon eh. Ay start na naman ang eleksyon para sa 2028. Ito ay presidential election. Naguguluhan nga ho ang mga Pinklawan, Dilawan, Bubonistang, Tanganista kung sino po yung pangtapat nila, no? Kaya Vice President Inday Sara na mismong itong si Franklin De Leon ay aminado na malakas talaga si Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi ni Franklin na tambalos-los De Leon na si Inday Sara ang pinakamalakas na kalaban sa 2028 presidential election. Maalala po natin na si Risa Hontiveros ay gusto po siyang tumakbo sa pagkapangulo. Ayan o. Sabi niya, Hontiveros bukas rin na posibleng unitem with Marcos Jr. If ever lumapit yon ang maging yon yung magiging subject ng matinding pag-iisip at pag-uusap sa hanay namin. Kasi nga, because of the very different history. So, handa po siya makipag-usap sa kay BBM, Unitim. So, ngayon, iba na ngayon. Risa for President, BBM for Vice Presidente. At saka hayagang inamin na rin po ni Risa Hontiveros, talagang gusto niya tumakbo sa pagkapangulo. Ang problema ito yun, sabi ko nga sa inyo, ayaw po talaga ng mga Pinklawan, kahit na Dilawan, sila Drilon, Eresi, na si Risa Hontiveros ang maging pambato sa pagkapangulo nila. Kasi alam ho nila na si Hontiveros ay matatalo lang
easy to defeat ni Vice President Inday Sara. Kaya ito, nagulat po ako dito sa interview kay Laila de Saba na ito ay taga-ML Party List, Pinklawan man ito, Dilawan din naman ho ito. Pareho lang namang kulay ang mga yan. No? Ginawa nilang Pinklawan kasi sira na yung Dilawan eh. Iba sila ng iba sila ng kulay pero pareho pa rin mga salot eh. Pakinggan po natin ha kung sino po ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 presidential election. Aba, hindi po si Biros. Okay, pakinggan natin kung sino. Efforts to convince VP Lenny to run for president. We're not losing hope na magbabago pa ang Ayan na. desisyon ni VP Lenny Mhm. na tumakbo ulit sa 2028. Because for me, she's the most winnable Oy, among opposition, possible or potential opposition candidates. Why, ma'am? Why is she the most... winable daw si Lini Robredo. Saan? Tingnan nyo. Sabi ko nga ho sa inyo eh. Wala, hindi pasado si Hontiveros. Si Lini Robredo ang kanilang ang kanilang pambato. Kasi sa tingin nila, si Lini Robredo lang ang makatapat. O makakatalo daw kay Vice President Inday Sara Duterte. Puta, malabong-malabo yan. Wala eh. Yung hype ngayon ng ng mga tao ay gusto talaga nilang maging presidente si Inday Sara. Kita mo naman yung nangyayari kay Bangag. Lalo na ngayon, pinagtulungan si Inday Sara ng mga Dilawan, Pinklawan, komunistang tanganista ni Baki. Ang tao po ay talagang nandoon sa mga inapi. Simpatiya. Kaya nga ang magpapanalo kay Vice President Inday Sara, revenge vote. Revenge vote talaga dahil, tingnan nyo naman yung ginawa ninyo kay Tatay Digong, di ba? Careless whisper. Di ba, Jonel? O bakit daw winnable para sa kanya? Bakit hindi si Hontiveros? Anak ng kagwang. Iyak ka Hontiveros, Alam niyo, kasi noon, di ba, kaya she was unable to make it kasi nag-unite Oy. yung Marcos and the Duterte forces. And then we have seen what's happening. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues being, is there. The corruption issues are there and it affects both sides, the corruption issues. So, ngayon, siguro naman yung mga hindi bumoto kay VP Lenny noon ay pagkakataon nila para mag-reflect ulit na sa mga pangyayari ngayon sa takbo ng ating ekonomiya, sa takbo ng overall state ng ating bansa, the national affairs. We need somebody like VP Lenny Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga clean and good governance. Patay sige ng mata ganun, no? Sa tingin mo ba, Laila de Lima, ang mga botante ay buboto kay Lini Robredo dahil ang ekonomiya natin ngayon ay bagsak, puro kurakot? Sa Marcos administration, kasama ba si Inday Sara yan? Hindi. Tangina, sabi mo kurakot, di ba? Daming korupsyon. Bakit si Bongbong Marcos, Laila de Lima, pinagtanggol mo pa na hindi ma-impeach? Kunyari, nagsampa ka ng impeachment, pero pinagtanggol mo na hindi ma-impeach. Tangingot mo. Out si Inday Sara dyan sa Marcos admin. Kita mo naman, sinabi mo na nga, nag-break away na yung unit team. So, kapalpakan ng Bangag admin ngayon, hindi dali si Inday Sara yan. At yung ayaw sa Marcos admin, ayaw sa inyo, panigurado, buboto kay Vice President Inday Sara. Kita mo naman sa survey na mamayagpag. Kaya malabong-malabo, good governance na sinasabi ni Laila de Saba. Ang laki ng mata. Lini Robredo saan? Nagiging vice-presidente man. May nagawa ba si Lini Robredo? Wala. Panay batikos lang kay Vice President kay former President Duterte. Pero matalino, mabait lang talaga si Tatay Digong. Hindi pinapa-impeach si Lini Robredo. Doon lang din nakita natin na malaki ang respeto ng mga Duterte. Pero sa panahong ito, hindi natin kailangan ng isang Lini Robredo na malamya. Hindi natin kailangan ng isang Lini Robredo
na kontrolado ng mga makakaliwang grupo, komunistang grupo. Yung mga yan, putang ina. Nagsawa na tayo sa mga dilawan, babalik pa tayo sa dilawan. Duterte muli, kailangan natin ng Duterte nang ubos kayong mga kurakot kayo. O ito, tingnan mo, isa pa sa patunay na talagang nilaglag na ng Pinklawan. Itong si Hontiveros, no chance na. Yung kanyang pangarap maging Pangulo. Hay! Ito, pakinggan natin yung isang artista nito. Will you be endorsing VP Lenny Robredo should she run for president sa 2028? Definitely. There's no question about that. Question about that. Yeah. Sorry, ma'am, why po? Why? Yes. I mean, for me, she is really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. So obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So definitely, I would support her again. Heard po kasi local po yung gusto niya talaga or their efforts po to convince her to run for president sa 2028. Let's see. Well, that's up to her decision. You know, obviously we respect that. But We can always try to convince. yeah, and sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard to say. Tingnan mo. Naden Lostre ang si Topacio ang binansagang president Nadine Lostre pala. Nadine kanang makialam sa politika ay sa bagay artista man yan alam mo naman mga artista nag-endorso pero hindi putsang nakatakot-takot nung nakarang eleksyon puro mga artista nag-endorso kay Leni Robredo talo man yung nakaraang election, di ba? 2022. Huwag nyo nang pilitin yan. Lalo nang matatalo muli yan. Pero mas maganda para matapos na talaga natin yung kahibangan ng mga Pinklawan Dilawan kung hanggang saan lang ang kaya nila. Sige, patakbuhin nyo muli itong si Leni Robredo. Para makita natin kung kaya ba talaga ni Leni Robredo tatalunin si Vice President Inday Sara Duterte. Miski yung mga yung mga taga Bicol Duterte yan alam naman namin yan Walang boboto dyan kay Leni Robredo, tsaka walang alam si Leni. May nagawa ba ng vice-presidente siya? Wala. Meron, paninira lang kay Tatay Digong, pero hindi naman pinapansin ni Tatay Digong. Pero maliwanag po yung usapin natin, na nilaglag po dito si Hontiveros ng mga Pinklawan. Ayaw ni Hontiveros, ayaw ng mga Pinklawan na si Hontiveros magiging presidente. Pero humirit si Hontiveros Humirit talaga si Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, kung hindi presidente, kahit vice-presidente na lang. Pwede na rin naman kay Hontiveros. Bukas pa rin. Ako handa kung iyon ang magiging desisyon ng United Opposition. Bakit ba sila opposition ng opposition? Hindi naman sila opposition. Kasi pag opposition kayo, dapat consistent ang pagbabatikos ninyo dito kay Bongbong Marcos. Hindi yung consistent pambabatikos ninyo sa mga Duterte. Hindi kayo opposition. Admin kayo, pro-admin kayo. Lulo talaga yung Hontiveros talaga, no? O ayan, nakikiusap. Pwede rin, baka pwede daw, vice-presidente. Ang taas talaga ng kanyang ng kanyang pangarap na maging presidente. Pero hindi na nga po magiging presidente yan Sabi nga ni Atty. Ferdinand Topacio, ano sabi ni Atty. Topacio? Ay putsangin, yung 12 nga pinagpipilian hanggang pang 12 siya Pang 11 nga ho Kaya malabo ayan na. So mukhang hihilutin po nila ngayon ang maging pambato talaga nila si Leni Robredo. Kasi sa tingin nila, ito yung winnable, sabi ni Leila de Lima. So, iyak na, Hontiveros! Sabi, meron daw magandang tandem. Tolho. Tolpo at Hontiveros daw. Wala na, hirap po talaga sila na gumawa ng tandem para matibag itong napakalakas na Vice President Inday Sara Duterte. Kung may Nadine Lostre sila, patalastas muna tayo. Di na natin kailangan ng mga artista. Si Inday Sara, artista na. Meron tayong Katie Duterte. Ayan Nadine boxing daw. Banat Katie! Boxing na lang, day! Tingnan mo naman,
Ito. Next ito, maging mayor sa Davao. Si Kitty. Digong na digong yung mukha ni Kitty, oh. Again. That's straight. Straight. Boxing daw, ano? Nadine, boxing daw. Ano sinabi ko? Norin Nadine. Putang ina. Hindi kasi ako pang showbiz. Sorry, Nadine Lostri. Okay na yan, dayo. Boxing na lang daw. Ito. Pakinggan rin po natin yung banat ni Atty. Ferdinand Topacio. Ito rin, may pangarap din to maging pangulo itong hinayupak na Tuta Soto eh. Kaya nga, ano yan, kaligaga eh. Gusto niyang ma-impeach si Vice President Inday Sara eh. Excited na daw siya na ma-impeach si Vice President Inday Sara at babanatan daw nila sa impeachment court dyan sa Senado eh. Kaya believe din ako ng mga plano nila eh. O ito, bago natin pulpugin itong si Tuta Soto na todo, pakinggan natin si Atty. Ferdinand Topacio. Kasi magsasampa daw sila kasama ng mga kasamahan niyang mga abogado, baka sila ni Attorney Harold Respecio, Jing Paras, Attorney Virgilio Garcia, yan, grupo nila, magsasampa umano ng contempt and direct contempt laban po dito kay Tuta Soto sa Supreme Court. Ito ay may kaugnayan nga sa hindi po nagustuhan ni Tuta Soto ang desisyon ng Supreme Court sa pagbasura ng nakarang impeachment laban kay Vice President Inday Sara at idiniklara nga ho ito na unconstitutional. Kaya ito, may plano na po silang sampahan ng contempt and direct contempt itong si Tuta Soto. Naku, tama lang po. Patikimin natin to ng kaso sa Supreme Court. Narito, pakinggan natin po. Tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator CSP Tuta Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam nyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat noong nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord, ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. Uy, bago to! Tuta Soto, meron palang ganon? No? Tang-inumin, security ni Tuta Soto, durugista. Now we know. Kaya pala galit sa mga Duterte itong mga hinayupak. Pare-pareho pala sila ng takbo ng utak ni Bangag, mga pulbus laber din pala. Pare-pareho talaga. Laila de Lima, Bungit, lahat mga nakapalibot, mga kalaban. No? Mga galit kay Duterte. Hayan, merong issue sa pulburon. Ito si Tuta Soto, kwento ni Atty. Ferdinand Topacio. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against sa Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt. Sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman ba... Tama yan! Nako! Sampahan po ito ng indirect contempt. Pakulong nyo yan. Patikimin nyo ng kaso yan sa Supreme Court. Anak ng kagwang kasi, sabi ko na nga ho meron talagang magsampa ng contempt dito kay Tuta Soto na abogado. Kaya ito, nakahanap ng katapat itong si Tuta Soto. Sana bukas na, Atty. Ferdinand Topacio. Kasi kahiya-hiya po yan sa isang Korte Suprema
na kini-question ang kanilang desisyon. Unanimous decision eh. Final and executor ito may nagaling-galingan, akala mo naman gago. Akala mo naman abogado, yung pala abogado, nag-graduate sa One Ball University. Ang problema, nagaling-galingan, akala mo nag-aral ng batas, nagbubutas naman. Tama yan, Atty. Perdi, tuloy oh. Bawal na punahin ng Supreme Court. Ngunit, as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, diba, tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary, yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalo na ng isang Senate President. So, labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin, ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema. At isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. Kasama na dyan si Pangulong Dorog! Bugbugin mo yan, Atty. Ferdinand Topacio! Ipakulong mo yan! Kasuhan mo yan si Tuta Soto! O, di yari kayo ngayon. Nakahanap kayo ng magaling na abogado na tatapat sa inyong kayabangan. Kasi nga alam mo natin na ang mga lus-lus na mga to, akala mo naman ay entitled at sila ang nagmamayari ng Pilipinas at sila ang batas. Bendalo ika nga Kaya ang taong bayan, iirita na rin kasi hindi nila sinusunod yung tamang proseso. Mga mambabatas nga dapat sumunod sa batas, yung pala ay mambubutas. Kaya ito, tuloy natin si Atty. Perdi dyan sa Bendalo. Marcos. They cannot afford to have a successor na hindi nila kontrolado. Sa dami ng mga akusasyon laban sa kanila, eto na ng flood control, trilyon-trilyon na ito Hindi maaari na yung susunod na Pangulo ay hindi nila tao at hindi nila kontrolado. Sabagat katakot-takot na demandang aabuti nila. Kaya nga po, binraso nila si Boying Remulla na gawing ombudsman with a term of 7 years para maprotektahan ang kanilang interests. Kita niyo naman ang ginawa kay Boying Remulla. Even the rules of the ombudsman were changed. Biglaan. Dapat yan, pag nag-file ka, automatically docketed. Anong ginawa nila kay Remulla? Since ang dami nag-file kay Remulla, gumawa sila ng bagong rule na hindi automatic. Susuriin pa para bago madakit. So, mabigat po. Talagang pinilit po yan, binraso. Lahat ng paraan ay ginawa ng Malacanang para maiupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At siyempre, since kung hindi siya magiging ombudsman, kung hindi talagang nag-bend the law, break the law, destroy the law, ignore the law na ang Malacanang, siyempre, kanino tatanaw ng utang na loob yan? Si Boying Remulla. Alam na naman natin, politiko yan at yan ay naging alter ego ng presidente bilang secretary ng Department of Justice. Alam na natin ang purpose kung bakit si Boying ay naririyan sa ombudsman. I mean, wag na nilang insultuhin ang ating talino. Nako, wag na nilang insultuhin ang ating talino. Naknakamuti sa talino-talino lang, mas matalino talaga itong si Atty. Ferdinand Topacio. Gusto ko lang po dumugtong doon sa statement ni Atty. Ferdinand Topacio na ang palasyo talaga hindi po yan papayag si Bangag Marcos na yung manalo na presidente sa 2028 ay hindi nila kontrolado. Diyan sila magkaproblema dahil wala silang nakikita. Siguro itong si Lene Robredo gusto nila makipagsanib persa, alam naman natin dilawan si Lisa Marcos. Talagang yan ang magiging pambato ho nila. Pero wag lang din po tayo magpakampante dahil itong si Boying Remulla ang galing mag-bend the law na yan. Break the law, ika nga, sabi ni Atty. Ferdinand Topacio. Kasi meron siyang pahayag na inilabas. Ito, pakinggan pa Kasi gusto talaga nilang impeach Inday Sara. Basahin lang natin Sabi ni Ian, huwag kayong mag-alala
sa kudita sa Senado, yung arresting team naka-standby na. Kasi nga, si hindi magkakaroon daw ng yung, ang tawag dyan, kudita sa Senado. Kasi nga, siyempre, yung bilang nila, mababawasan si Bato. O, di ba, pag si Bato daw nandyan, i-arestuhin daw nila. Putang ina, tindi mo tuta Soto, no? Utang inuin. Tapos ito pa, Ayan, Kapag naaresto sina Villanueva, Jinggoy at Escudero dahil sa flood control scam, mababawasan ang Senado ng Senator Judge na prosara. Sabi ni Montolpok. Ito, 3. Kasi nga maglalabas man daw ng warrant of arrest. Ito pala yung sinasabi ni arresting team. Para siguro din kay Bato yun. Para rin dito. Kay Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Tindi, no? So, 4 na pro Sara Duterte yung gaguhin nila. Kaya pag ma-impeach si Vice President Inday Sara sa Kamara, pagdating sa Senado, magiging kulang na ang numero ni Inday Sara. Kasi si Jinggoy, si Chis daw, at saka si Joel Villanueva, kasama si Bato, ay ipapaaresto ni Boyeng Remulla, anak ng Kagwang Bunying. Tingnan mo yung laro ni Boyeng, no? Laro ng marka-demonyo. Alam nyo ho, ako naniniwala po ako na hindi yan magtatagumpay yung kanilang mga plano kay Inday Sara. Pero ito, huli rin po dito si Jinky Luistro, na yung pangatlong impeachment daw ni Leila de Lima ay yun ang pinaka-shift daw na impeachment labang kay Vice President Inday Sara na pwede ma-impeach si Inday Sara dyan sa Committee on Justice. Mantakin mo Committee on Justice nagsasabi ng ganyan, dapat neutral ka ito yung statement ni Jinky I Luistro. think the safest one is the third one, Yeah. which is being filed The one filed within, today. yeah, the one filed today because it was filed Feb 6 onwards and it is within 10 session days then, counting from January 15. Yeah. So even if you consider the February 15, the January 15 or the February 6, papasok parehas itong third complaint. So I think this is the safest complaint if we are thinking about the possible complications which are brought about by confusion on the lapse of the 1-year prohibition period. Yeah. Kaya pala, pinasampa nagsampa si Leila de Lima dahil alam nila ma-technical yung una at pangalawa. So itong pangatlo, mukhang ito yung pagbabasihan nila na ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Ang galing din ninyo, Kaya binanatan po ni Atty. Rowena Guanzon itong si Jinky Luistro. Sabi ni Atty. Rowena, si Luistro, isa pa yan. Dapat mag-resign yan. Ito rin ang parehong Congresswoman Luistro na umamin na itinatago niya ang kanyang asawa na inakusahan ng rape. Dapat nang i-surrender. Tama. Dapat nang surrender siya. Mag-surrender. Anong klaseng abogada ka? Abogada ka ba? Dati ka pa raw fiscal. Accused of rape ang asawa mo. Hindi mo pinasurrender. Dapat sa'yo madisbar. Ayan na, sampahan mo na, Atty. Rowena Guanzon, ang disbarment case yan. Kita mo yung script ng grupo na yan. Grabe, no? Gusto po talaga nilang i-impeach si Inday Sara. Mantakin mo, chairman ka ng Committee on Justice, bakit ka naglabas ng payag na ganyan? Na pinaka-shift itong pangatlong impeachment dahil hindi natatamaan sa sinasabi ng Korte Suprema na 1-year barrel. Kasi ang sinasabi po doon, February 6 kayo pwede magsampa ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya tinatrabaho rin ngayon pala ni Boyeng Remulla ang mga senador. O kung hindi kayo mabubusalan,
Kung hindi kayo mabibilay sa pera, gawang-gawa na lang namin kayo ng kasalanan, kaso maglabas ng warrant of arrest, paaristuhin kayo para hindi na kayo makabuto diyan sa impeachment court. Mawawalan daw ng bilang ang senator judge diyan sa impeachment court na pro Duterte. Kitang-kita mo ang galawan ng mga animal, no? Sos, ang gaba dili man magsaba, tuta soto bunyeng bangag. Mayroon pa rin kaming pambato kung sakaling ma-impeach si Vice President Inday Sara, makonvict dyan sa Senado, pero potsa, magoromentado ang taong bayan dyan. Wala pong papayag ng mga Pilipino na gaguhin po ninyo si Inday Sara. Siguro mag-umpisa ng impeachment dyan sa impeachment court kay Inday Sara, marami ng rally kaliwat kanan. Alam po natin, nagagawin nila lahat para mapabagsak si Inday Sara dahil takot na takot po sila. Pag si Inday Sara maging presidente, panigurado, kulong ang mga hinayupak na ito. Meron din naman tayong Senador Rodante Marcolita. Pakinggan po natin mga kabisdak muna. Itong sagot ni Vice tuloy yung sabi ko kasi magiging Vice President talaga ito. Si Senador Marcolita ni Inday Sara. Gusto ko po ito. Si Marcolita. Kasi nga na-taken out of context siya. Binugbog po siya ngayon sa social media, mga mainstream media, na para bang sinabi daw niya na isuko yung Kalayaan Group of Violence dyan sa West Philippines Sea. Yung Kalayaang, may munisipyo na rin po yan. Actually, hindi po ako expert dito sa mga ganyang bagay. Pero pakinggan po natin si Attorney Senador Rodante Marcolita para may paliwanag niya po ng todo. Gaano ba katotoo na sinabi niya na isuko ang Kalayaan Group of Violence? Narito po, pakinggan natin. Senator, bakit may ibang senador na sinasabi pinamimigay mo daw yung Kalayaan Island? Kaya nga Kailan ko daw sinabi? Galante Yun, ito saan? Alam mo, ini-splice nila eh. Pero tama yun. For the record, para maging klaro. Ano yung talaga? sinabi niyo, sir? That happened when 35 members of the armed forces were up for confirmation. Parang last week yung campaign, So I was surprised that even the one who represented them, who's a captain, is the highest ranking na nandun sa amin. Hindi niya alam na yung key features ng Kalayaan Island Group, 4 of them, which are being occupied by the Philippines today, hindi niya alam na nalabas siya sa ating exclusive economic zone. More than 200 nautical miles 270 away. All the while, can you imagine that? All the while, ang akala niya, nasa loob ng ECC. So, Commodore Tariela did not even tell them the whole story. So, akala ko ba siya ang spokesman ng WPS Transparency Group Office? Correct. Yes, I've been so transparent about it. So, teka, Ano nangyari? this is a lumitaw yun. Navy captain, sir? Hindi, armed forces siya. So, Army Si Commodore, ang counterpart niya sa Army is a general. General, general. Kaya lang, civilianized na ang Coast Guard, alam mo naman. Yes, Kaya lang, tayo naman. Kahit civilian ka na, naka-uniforme ka pa. So, Under civilian. DOTR ang Coast Guard eh. Yes. Pero, So- uniform servicemen sila. Yun ang So, naging problema. nagulat sila na outside, Hindi nila tapos may alam. nagre-react na ibang mga senador nga na pinamimigay niya. Pero, this is correct. Yung Kalayaan Island Group, hindi outside siya sa EEZ kasi ang claim natin sa kanya is occupation. Walang question doon, di ba? We exercise Walang- sovereignty over walang Kalayaan question because doon. matagal na nating occupy Tayo yun ang eh. occupant doon. Yes. So, territory natin yun. Yes, oo. Ang hindi lang nila maintindihan, okay, kinukonect nga natin yung na-generate na maritime area doon sa tinatawag na West Philippine Sea. Magkakaroon na napakaraming obstacles. Yes. Doon mismo sa articles ng UNCLOS. Kaya ako sabi ko, Kapitan, do you realize the legal impediments? Sa UNCLOS pa lang sasabit na tayo. So nung minumustra ko yung difficulty, I was raising a question out of pique. Yes. Para bang sinabi ko kay Gob Ben, Gob, sinasabi ko sa iyo, mapanganib talaga yung lugar na yan, ha? So hindi niyo Pero sinabi bahala na ka. i-give up na natin. Hindi, bahala ka. Pero kung gusto mong magpakamatay, Ben, pumunta ka doon. I am not advocating na magpakamatay si Gob Ben. I'm stressing yung warning ko sa kanya na huwag kang pupunta doon dahil mapanganib. So sinabi ko, it's very impossible na ma-enclose mo siya because there are several obstacles. Okay?
So, you cannot do this unless you give it up. Parang ganun lang. I am not advocating. Teritoryo natin yun eh. Yes. And territory is not part of the ruling or of the arbitral tribunal. Correct. Wala sa jurisdiction Wala. na yun. Kasi unclose Kasi yun sa arbitration. Close tayo. Close tayo. Ano ba yung napakahirap na intindihin? Bakit pinalalala? Bakit nila ginawang chop suey? At meron pang isang retired justice at isang Carpio. professor ng UP ang naglagay ng seasoning. Kaya lalong So, Naging chapso so yan. very clear, Atty. Trixie, hindi niya pinamimigay. Tama. Para hindi natin na sinabi ko nga. Ang Hindi rin naman siya, ang wala premise- rin namang personality si Ang premise ko nga, Senator sabi ko, Ipamigay. Kapitan, we have to defend and Yes. protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun without giving it up? I did not say that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Ate. So, para Natin sa yun. I've been there eh. kaliwanagan, Napunta na ako So, doon. anong pinag-uusapan Mayroong lang? functioning government, local government Yung tubig doon ang pinag-uusapan because of the difficulty of enclosing it and connecting it Correct. and include it in the in our- West Philippine Sea. So yun naman pala, kakampi pala si Senator Marcoleta Ang pinalalakulan natin nila. na atin at walang kaduda-duda yung Kalayaan Island. Oo. Meron Kasi nga, we have a rin- functioning local government Yes. unit. We own it. Our sovereignty. Kasi nandun tayo sa atin yan. Yun, ang dinilinaw lang niya na malayo yan sa EEZ. It's not part of our Part of EEZ. EEZ. Ang concern kasi natin, yung tubig nga, Correct. pinipilit malinaw na natin dalawa. i-define yung meets and bounds ng West Philippine Sea. So, Yes, i-include natin yung tubig nila. Pag ginawa natin yun, Atty. Trixie, we are appropriating Yes. the high seas. Teka, maano lang ako, light. Na-confirm ba yung mga kapitan? Because they cannot answer. Oo Na-confirm naman, hindi. sabi ko, Kapitan, maging honest ka lang. Kung hindi mo alam ang sagot, Okay lang. I will not take it against you. Yes, Gusto ko lang sabihin sa'yo na yung Pag-asa, for example, which is also called internationally as Tito Island, is 227 away from the EEZ. Labas talaga. And most of them are more than 200 nautical miles away. O paano yan? Ang pinagdidebatehan pala yung exclusive economic zone. 200 plus nautical miles. Kung susundin daw natin yun, hindi talaga. Medyo hindi sakop natin. Pero nga, ang titulo natin dyan sa Kalayaan Group of Islands ay occupancy. So wala pa talagang parang na dokumento na atin talaga yan. Pero tayo ang nag-occupant. So lumalabas, soberanya natin yon. Pero pagdating sa pinaka-dokumento, parang titulo, wala pa. Anak ng kagwang. Tuloy, attorney. Para may alam kami. Ang nautical miles for the EEZ is counted from our baseline. Archipelagic. Dalawa kasi ang So from baseline the sa Tony. territorial. Yes. From Pero, the territorial sea. Ang territorial sea is 12 nautical miles from the shore. From the shore, yes. So, ang Kalayaan Island Group has its own territorial Yes, sea. yes. Wala lang siyang EEZ. Wala. Wala Sinabi yun dun sa arbitral decision. Yes. Arbitral Yun lang. decision. So, pero bakit ba na may misinterpret ka, Idol? Hindi, Bakit ka siguro, na yung iba misinterpret? siguro, Or- hindi ako, sinasadya nilang i-misinterpret kasi hindi nila talaga masolve yung conundrum. Totoo naman na nahihirapan. Can you imagine, 14 years after the administrative order in 2012 was issued by President Pinoy, ordering the NAMRIA to prepare the maps and chart in consultation with the DFA to submit it to the office of the UN Secretary General because that is the only way That's to part of notify the the- whole world Yes. that you have a claim. Yes. That's part of the UNCLOS. Ano ginawa ba ng NAMRIA? Wala. And ba't hindi na ginawa? two years ago, siguro November 2024, sabi ng NAMRIA, we will produce the Philippine map with the West Philippine Sea soon. That was 2 years ago. So, meron ba? Sabi ni Senator Tol, na-confuse yata siya. No, we already submitted. But I think he was confused. What we submitted are the archipelagic baselines and baseline. and sea lanes. At saka yung sa ating yung continental shelf in connection with our petition for extended
Continental Shelf Shelf. in the Benham Rise. Yes. Yun ang sinabit natin. Magkaiba yun eh. Magkaiba naman yun. We're talking about the Malayo West na sa Philippine kabilang Sea side. and we're talking about the Continental Shelf, Yes. extended Continental Shelf. Correct. So, Ang daming, napakasimple lang, Atty. Trixie. Pero bakit ba napakaingay nitong bakit napakaingay issue ng... Oy, gusto nilang mag-ingay because they try to present a new narrative, Kasi parang- a different narrative that will benefit them politically. Para naman hindi mo or nakikita. yung iniisip ng mga masa, sinasabi, pinag-aawayan yung West Philippine Sea dahil may natural gas, mayaman ang karagatan dyan, yung mangingisda, etc. Ano na tayo dyan guys, basta mahalaga po, malinaw. Nilinaw ni Senator Rodante Marcolita, hindi niya ipinamigay yung Kalayaan Group of Islands. Yan ang maliwanag dun. Nagiging critical lang yung mga terminolohiya na ginagamit ni Senador Marcolita. Pag ikaw Pilipino, hindi ka pamilyar sa ganitong klaseng issue, maiisip mo talaga na parang pinamimigay ni Attorney Rodante Marcolita kasi ang tanong nga ni Senador Marcolita, yung Kalayaan Group of Islands, kasama ba yan sa 200 nautical miles na exclusive economic zone? Yung commissioner na appointee yun, tinanong yung isang general. Hindi naman nasagot. At saka hindi alam. So at least nalaman natin ngayon, nalampas pala yan sa 200 nautical miles na from teritoryo ng ating bansa. Simula talaga, siguro sa Palawan, simula sa Palawan, hanggang doon sa Kalayaan Group of Islands ay lampas 200 nautical miles. So exclusive economic zone yung tinutukoy. So hindi natin hindi natin sakop yung Kalayaan, tanamal. Pero hindi sinabi ni Senador Marcolita na wala tayong karapatan. Ang pinag-uusapan kasi doon yung ribat yung legalidad. Pero tayo yung may karapatan dyan kasi tayo ang nag-occupy. So ang titulo lang natin yan, pinanghawakan, tayo yung occupancy. Tayong may control dyan. Kaya sakop ng soberanya natin ang Kalayaan Group of Islands. Walang question dyan. Sana malinaw na po yan sa lahat ng maraming Pilipino. Hindi po pinamigay ni Senador Marcolita ang Kalayaan Group of Islands. Atin ang West Philippine Sea. Magkaiba lang tayo ng ipinaglalaban. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak,
ilog mo, may pag-asa.